when you say that you love me, I knew that it means you're all life for me. You didn't ask me about my past. You said you loved me unconditionally. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Sa YouTube channel ko po, ako po ay si Jeremiah 2911 at tawagin nyo lang po akong Brother Sam. Saan man kayo naroon sa oras na ito, ano man ang ating kalagayan, ano man ang iyong sitwasyon, naway pagpalain kayo ng Panginoon at naway nasa pag-iingat kayo ng Kanyang Espiritu Santo. Salamat po sa inyong patuloy na panonood. Kung ngayon pa lang po kayo nakapanood ng ating pag-aaral, tayo po ay nagsimula na noon pang nakaraan. Ibig sabihin, meron na tayong 4 na topics. Itong 4 na topics na ito ay bahagi ng tinatawag naming 24 series patungkol sa church o iglesia o ang katawan ni Kristo. At tayo ay nasa pang-4 na at mamaya ay pang-5 na. Okay, salamat po. Kung hindi nyo pa po ito napapanood, ito po si Jeremiah 2911. Yan po yung aking channel. At ito po ay may mga title patungkol sa iglesia. At ito po ay isang supplement lang. Alam ko na marami ng mga nag-aral patungkol sa church. At kung ito po ay nakatulong sa inyo na ayon sa inyong pag-aaral, ito po ay supplement lang sa akin. At nawa ay maging bahagi ako ng pagtuturo patungkol sa church. And of course, sa aking pag-aaral, meron tayong mga research patungkol dyan at ang number 1 na source niyan ay ang Bible and very specifically ito pong New Testament sapagkat yung kung pinag-uusapan ay iglesia or katawan ni Kristo or church or tinatawag rin nating temple of God ay mababasa niyo yung lahat sa New Testament. Mababasa niyo po talaga yan. Kung meron tayong mga research patungkol sa church na sa labas ng Bible, kung may logic, okay. Pero kung halimbawa po sabihin natin yung ating pagtuturo ay based on human knowledge at ito ay sabihin natin hindi umaangkop o di kaya ay hindi nakabase sa Bible, yan po ang dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng pagtuturo at pag-aaral patungkol sa church upang meron tayong matutunan. And katulad ng sinabi ko nga, I'm not so presumptuous upang sabihin natin na ako ay parang scholar. Hindi po. Nag-aaral lang din tayo. At kung sabihin natin na kung meron kang mga pag-aaral patungkol dyan at tumutugma, umaangkop sa Bible at nagkakasundo tayo, ay di, wala tayong pag-uusapan, kundi magsabi na lang tayo na purihin ang Panginoon sapagkat totoo ito. Nasa Bible talaga. So kung halimbawa medyo naguguluhan po kayo patungkol dyan, ito nga po ang sinasabi ko, supplement lamang yan at sa pamamagitan ng inyong lingkod, makakatulong rin po ako sa inyo. So salamat po nasa pag-aaral tayo ng church.
So ngayon naman, ang ating pag-aaral ay patungkol naman sa ang iglesia at ang kaligtasan. Di ba? Maraming mga claim na naman ito. Maraming mga nag-claim naman na kami ang totoong iglesia. Di ba? Kami yung mga taong totoo. Okay. So pag-aralan natin yan. Kung talagang totoo tayo o totoo ang isang tao na siya isang iglesia. Kasi maraming mga churches, maraming mga denominasyon, maraming mga relihiyon na nagsasabi na kami ang totoong iglesia. Katulad ng sinabi ko, ano ba ang sinasabi sa Bible, very specifically sa New Testament patungkol sa ang iglesia at ang kanyang kaligtasan. Sabi dito, maraming nagsasabi na ang kanyang relihiyong kinaaniban ay ang totoong naligtas. At marami ring nagkiklaim na ang kanyang iglesia ang totoong makararating, makapupunta at makasisiguro sa kaligtasan. Wow. Diba? Totoo kaya ito? Alamin natin ang katotohanan tungkol sa kaligtasan. Ang totoo, wala sa mga anumang relihiyon sa mundo. Wow. Diba? Wala sa mga anumang relihiyon sa mundo ang makararating sa langit dahil ang paraan ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao ay hindi sa paraan ng tao kundi sa paraan ng Diyos. Ibig sabihin pala, dapat siya ang magpili sa kanyang paraan para tayo ay maligtas. Sa paraan niya, hindi sa pamamaraan ko. Kasi maraming mga tao na gusto kong mapunta sa langit. Pamamaraan ng isang tao, mapunta siya sa langit. Pero ano ba ang paraan ng Diyos para maligtas ang isang tao? Yung pamamaraan niya, ha? Okay, pagpatuloy natin. Sabi rito, papaano mo malalaman na ikaw ay ligtas? Isaalang-alang mo ang sinasabi sa 1 John chapter 5, 11 to 13. Ito ang sabi. At ito ang patotoo, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Sino itong anak na ito? Ay si Jesus Christ, si Kristo. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Siya na hindi kinaroroonan ng Diyos ay hindi rin kinaroroonan ng buhay. Wow, grabe ito. Sabi rito. Siya na hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Isinulat ko ang mga bagay na ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan at upang kayo ay sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Yan, yung kanyang pamamaraan. Sino ang yaong mayroong anak? Sila ay yaong mga nananampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya, John chapter 1 verse 12, kung nasa iyo sa Jesus, mayroon kang buhay. Yan yung pamamaraan niya. Buhay na walang hanggan. Hindi panandali ang buhay para sa iyong kaligtasan, kundi walang hanggang buhay. Iyan yung kanyang pamamaraan. Hindi yung pamamaraan ko, pamamaraan ng isang tao, o pamamaraan ng isang denominasyon o grupo o relihiyon. Kundi ang pamamaraan niya o pamamaraan ng Diyos upang ang isang tao ay maligtas. Sa pamamagitan ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Yan. Sabi pa rito, nais ng Diyos na tayo totoong ligtas na. Hindi natin maisasabuhay ang ating mga buhay Kristiyano kung ang bawat araw ay patuloy tayong nag-aalinlangan at nag-aalala kung tayo nga ba ay totoong ligtas na. Yan ang dahilan kung bakit napakalinaw na inihayag ng Biblia ang plano ng kaligtasan. Sumasampalataya ka kay Jesucristo at ikaw ay maliligtas. John chapter 3:16, mga Gawa chapter 16:31. Ikaw ba ay naniniwala na si Jesus ay ang tagapagligtas at namatay sa krus?
para bayaran ang iyong mga kasalanan. Romans chapter 5:8 and then 2 Corinthians chapter 5:21. Ikaw ba ay tunay na nagsisi? Yung pagsisisi kasi, ano natin yan? Parte natin yan. Nagsisi ba tayo? Nagsisi sa iyong mga kasalanan at tunay na sumampalataya sa Kanya lamang? O tunay na sumampalataya sa Kanya lamang para sa iyong kaligtasan? Kung ang kasagutan mo ay oo, ikaw ay ligtas na. Yan. Ang ibig sabihin ng katiyakan ay pagtitiwala sa kabila ng mga pag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng buong puso sa salita ng Diyos, maaari kang magtiwala sa kabila ng iyong mga pag-aalinlangan sa katotohanan ng iyong walang hanggang kaligtasan. So, huwag na tayo mag-doubt. Kung magda-doubt tayo, ay di emotion mo, kaalaman mo lang. Pero, huwag kang mag-doubt sa ating tagapagligtas. Sapagkat may plano siya, meron siyang pangako. Ayan. Tuloy pa natin. Sinabi mismo ito ni Jesus sa mga taong nananampalataya sa Kanya, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino mang makakaagaw sa Kanya sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng aking Ama. Siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Grabe. Grabing grip yan ng Panginoon. Makapangyarihan siya. Sino ba ang makakaalis sa Kanya? Yan yung position natin bilang church o nakakilala sa Panginoon. We're not so presumptuous na parang sabihin, ako ay iglesia at talagang ako ay totoong naligtas. Maaari kong sabihin yung ganyan ayon sa Biblia. At kung ako man ay nagsasabi o nagkiklaim na ako ay naligtas at ligtas na, yan ay dahil ginawa ni Jesus yan para sa akin at para sa inyong lahat. Hindi tayo ang magliligtas sa ating sarili, kundi ang magliligtas sa atin ay ang Diyos. Pamamagitan ni Kristo, tinatakan ka ng Espiritu Santo, tinubos ka ng Kanyang dugo, at mayroong kang katiyakan. Ayan. Sabi po rito, sa John 10, chapter 28 to 29, walang makaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Walang sino man kahit ng iyong sarili ang makakakuha o makapag-aalis sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, sa tanong na, ang iglesia ba ay mga taong naligtas o ligtas na? Mayroon tayong 4 na punto para mas lalo nating maintindihan. Unang punto, ang iglesia ay resulta lamang ng pagliligtas na ginawa ni Jesucristo at hindi ang iglesia ang paraan para tayo ay maligtas. Yan. Isipin niyo pong mabuti yung unang punto. Pangalawang punto, ang iglesia ay mga totoong naligtas dahil sa ginawa ni Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng tiyakang pag-anib sa iglesia. Kaya kung may nakarinig kayong mag-aanib ako sa iglesia, ano man ang kanyang relihiyon, pasensya na po, pero mali po yun. Okay. Ang iglesia ay mga taong naligtas dahil sa ginawa ni Jesucristo. Pangatlong punto, ang iglesia ay resulta lamang ng pagliligtas na ginawa ni Jesucristo na sinilyuhan ng Espiritu Santo. Ang nagsisilyo ay ang Espiritu Santo at hindi ang pastor or ministro, ano pa man. Walang sinuman. Ang nagsisilyo ay ang Espiritu Santo sa plano ng Diyos. Kapag ikaw ay totoong naligtas, ikaw ay sinilyuhan. Ikaw ay tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ikaw ay pinatawad.
ikaw ay lininis. Di ba? Napakaganda. Ngayong panahon, habang tayo nabubuhay pa, yan yung pagkakakilanlan na tayo ay sinisilyo ng Espiritu Santo dahil sa ating pamumuhay araw-araw. Silyo. Totoo ka ito. Totoo ito, yan. Bakit? Nakikita yan sa iyong buhay. Okay. And then, pang-apat na punto. Ang iglesia ay mga taong tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad at paglilinis ng dugo ni Kristo. Dugo ni Kristo ha, hindi yung dugo ng baka, hindi yung dugo ng mga taong nagpapapako ron sa krus. Kung nagpapapako siya sa krus, karapatan niya yan. Sa ating pagtatapos, isaisip natin ang mga talatang ito. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo magpakailanman. Psalms 119 verse 11. Sa halip na mabuhay sa pag-aalinlangan, dapat tayong mamuhay ng may pagtitiwala. Maaari nating panghawakan ang mga salita ni Jesus na nagsasabing ang ating kaligtasan ay hindi na malalagay sa alanganin. Ang ating katiyakan ay nakabatay sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ng aklat ng Judas, verses 24-25. Ito pong Judas ay si Jude Thaddeus, hindi po yung Judas Iscariote. Ano pong sabi ni Jude Thaddeus, verses 24-25? Ang Diyos ang makapag-iingat sa inyo mula sa pagkakatisod at makapaghaharap sa inyo ng walang hanggang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sumakanya nawa ang kapurihan at kadakilaan, ang kapangyarihan at kapamahalaan mula ngayon at magpakailanman. Amen. So naway marami tayong natutunan sa ating pag-aaral. Tulad ng sinabi ko, lahat ng ating pinag-aralan ay basis from the Bible and very specifically sa New Testament. Kung meron man kayong iba pang mga kaalaman o di kaya research patungkol sa church at tayo po ay nagkakasundo sa Biblia, ibahagi natin sa iba para marami tayong matulungan sa usapin patungkol sa church or iglesia or ecclesia or ang katawan ni Kristo or ang templo ng Diyos. Maraming salamat po. Salamat sa pagliligtas na ginawa ni Jesus sa atin. Amen. God bless you.